personal na pananaw ko, nandiyan siguro, Speaker Romualdez, followed by Saldico. Okay, since nagpangalan siya, since nagpangalan siya, ang tanong natin, may alam ba siya? Wala siya alam. Kasi kung may alam na siya, unahin niya na si Gutesa. Kasi kung may alam na siya, unahin niya na si Gutesa. Alright, so Mare, please help me understand. Bakit every time na nababanggit si Martin Romualdez, ang laki ng reaction mo? Yung galit mo hindi maipaliwanag. I mean, empleyado ka din ba ni Romualdez? Kasi hindi ko alam bakit ganyan na lang yung gigil mo. Spokesperson ka ni Ngagava, so kung umarte ka man, nadaig mo pa ang First Lady, parang naintindihan ko naman. Pero yung kay Martin Romualdez, spokesperson ka din ba ng dating House Speaker? Nakakaloka. Anyway, sinabi mo na kung may alam si Mayor Magalo, dapat unahin niya si Gutesa. I mean, why Gutesa? Please enlighten me. Why Gutesa? Anong kinalaman niya dito? Pare, hindi si Gutesa ang magnanakaw. Hindi siya yung corrupt official. Okay? Hindi siya kasama sa flood control project. Wala siyang komisyon na natanggap mula sa mga contractor. Wala rin naman siyang mga 10 or 20% na natanggap from the DPWH official. Oo, nagtrabaho siya sa proponent. Pero wala siyang komisyon. Isa siya sa mga taga-bitbit ng maleta na puno ng kwarta na i-deliver sa bahay ni Martin Romualdez, ni Saldico. So hindi ko alam bakit Gutesa? Bakit hindi mo naisip yung dating secretary ng DepEd? Itong si Secretary Bonoan. Si Yusek Bernardo. Itong si Catalina yung babaeng din, taga-DPWH na nag-alok kay Tito Sen ng project. Na by the way, balik ako lang suglit yan hindi ako naniniwala na first time niya lang inalok si Tito Sen. The way ng pag-message niya kay Tito Soto, parang it seems to me like hindi naman yun yung first time. Baka nagkaroon na sila ng transaction before, tapos ngayon nakababalik lang ni Tito Sen sa Senate, kaya siguro inalok niya ulit. Anyway, why Gutesa? Anong kinalaman ni Gutesa dyan? Wala naman siya naging pakinabang dyan. Diba, hindi ka ba interesado? Kasi sinabi ni Sergeant Gutesa, yun ng mga bagman ni Saldico hindi na makita Yung mga engineer din naman sa DPWH, hindi naman binanggit si Gutesa. Hindi ko alam bakit si Gutesa ang gusto mong unahin. Bakit gusto niya lagi i-discredit iting si Gutesa? Dahil ba siya yung siya yung kauna-unahan na nagtestimonya na meron siyang personal knowledge about sa pagde-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Diba? Why Gutesa? Grabe. Huwag mo kaming ilihis, Mare. Hindi ko nga alam, Mare, kung bakit ganyan na lang ang pagpapapel na ginagawa mo kay Martin Romualdez. Ano ba? Dahil ba alam mong meron siyang say sa amo mo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Sumisip-sip ka rin ba kay Martin Romualdez? Hindi ko nga alam kung bakit ganyan na lang ang hagod mo sa likod ni Martin Romualdez. Hindi man naman kailangan siyang ipagtanggol. Ilang beses mo na ginawa yan? Not once, twice, or thrice. Marami na. And I really don't understand bakit ganyan na lang pati ang jackballs ni Romualdez, inihimod mo din. Ano ba to? Pagpapasiklab mo ba ito? Pagpapakitang gilas mo ba ito kay Ngagava dahil gusto mong maging DOJ Secretary? Actually, ayon sa aking source, although hindi ko ito kinoconfirm chika lang ito ng source natin dyan sa gilid-gilid ng Malacanang, Although si Luis Rob ay isa sa mga kandidato para sa DOJ Secretary. Meron daw hanash na isa si Kumari ko na pinagpipilian na pumalit sa dating pwesto ni Boying. I do not know, hindi pa naman ito konfirmado. Kaya lang kasi, yung sobrang ginagawa mo, Mari, na pagbalok sa batas, yung pagtatanggol sa administrasyon, kahit mukha ka ng syunga-syunga, yung dignidad mo, yung pagiging abogado mo, nakalimutan mo na rin. Ano ba to? Dahil ba ito sa posisyon
na hinahangad mo. Remember, ang administrasyon ito, pag meron kang magandang ginagawa para sa kanila, may reward yan. Yung ba yung hinintay mong reward, Mare? Kaya nagkakaganyan ka. My God. Ito naman po mga kababayan ang matinding baha na nangyari sa Cebu kung saan kumitilya ng maraming buhay dahil po sa kapabayaan ng ibang nanunungkulan sa kanilang mga distrito na wala nang ginawa kundi mangurakot ng pera ng taumbayan. Kung ginamit lang sana ang pera sa tamang pamamaraan para sa mga flood control project, siguro naman hindi naging ganito. Kalala ang nangyari sa ilang bayan ng Cebu kung saan maraming buhay ang nawala dahil sa matinding pagbaha. At ang masaklap pa dyan mga kababayan, habang binabaha ng matindi ang lugar ng Cebu, yung mga taga-ICI naman na nag-iimbestiga sa mga flood control project ay nasa Davao City sila mga kababayan. Nandun sila sa baluarte ng mga Duterte para mag-imbestiga di umano sa flood control project. Pero ang malaking problema kung saan marami ang namamatay ay nasa lugar ng Cebu. Kaya napakalinaw sa atin na ang pakay sa administrasyon na ito ay tuluyang mawala sa kanilang landas ang mga Duterte. Ito lang imbestigahan namin. Wala na, maganda na lang Maganda yun. doon. Ayusin naman sana nila yan. Natin doon. Hindi nyo na napunta. Nauna na yung mga buka dito eh. Doon sa baha dati. May mga na ano din, nasira. Pero na Duterte. Pa rin na Duterte. Kasi during at that time, wala na ang Duterte. Yun na, ano na eh. Sa Marcos na. Karoon ko ang mana, kanang ayoko man. Thank you, Bayo.